Kinabukasan, sa bahay ni Leon, ay kasalukuyang tinatanong niya ang kanyang asawa kung talaga bang gusto niya na sumali siya sa magaganap na salo-salo. Kinumpirma naman ito ni Isabel at sinabi na, dahil parami ng parami ang mga dumarating na problema sa kanilang border, ay magagawa ng salo-salo na ito na pakalmayan kahit papaano ang puso ng mga tao. Dagdag pa, ay sinabi rin niya na kapag dumalo siya sa pagsasalong iyon, ay magagawa niyang matakot ang mga maharlikang dadalo doon. Tumawa naman si Leon nang marinig ito at sinabi na wala iyong problema sa kanya, at mananatili siya sa kanyang tabi at kakagatan ang kung sino man ang mga ngahas na lumapit sa kanya. Kasabay nito, ay naisip din niya na dapat ay matagal na nila itong ginawa. Sa gayon, ay magsilbing babala ito sa kung sino man ang magtatangkang sumalungat sa kanyang asawa, ay sisiguraduhin nila na mapapaagang makatagpo ng mga ito ang kanilang may likha. Sa pagkarinig naman nito, ay sinabi ni Isabel na bakit parang pakiramdam niya ay naging parang aso na niya siya, at sa mga binabalak niya ay parang magiging bully na siya sa kanyang mga nasasakupan. Agad namang nagpaliwanag si Leon at sinabi na hindi ganoon ang kanyang nais, at sa halip ay gusto lamang niyang maging sidekick niya, dahil ang kanyang asawa ang tagapagbigay ng katarungan. Kasabay nito, ay naisip niya na masyado talagang mabait ang kanyang asawa. Ngunit katatapos pa lamang niyang isipin ito, ay biglang ngumiti ng nakakatakot si Isabel at sinabi na ang totoong dahilan ng pagpayag niya na dumalo siya doon ay dahil gusto niyang ipaalam sa kanilang lahat kung gaano kalakas ang kanyang asawa, at makita sila na hindi natutuwa sa kanyang presensya ngunit masyadong natatakot upang sabihin ito sa kanya. Sa pagkarinig naman nito, ay awkward na ngumiti si Leon at sinabi na tama na ang usapan nilang ito, dahil ang kanilang pagkain ay lumalamig na, kaya kailangan na nilang kumain. Ngunit sa sandaling kakain na sila, ay laking gulat nila nang biglang naglaho ang lahat ng kanilang pagkain. At habang nagtatakang tinatanong nila kung saan napunta ang mga iyon, ay nakita nila ang ngayoy punong-puno pa ang bibig na si Lizu, at sinasabihan sila na ang pagkain ay gaya ng pakikipaglaban sa isang digmaan, at sa kanyang palagay, ay masyado silang mahina pagdating dito, kaya hindi sila mananalo sa kanya. Dahil naman dito, ay agad na pinisil ni Leon ang kanyang pisngi at sinabi na tila ata nagiging masyado ng matapang si Lizu matapos nitong magawang mailigtas si Isabel, dahil nagagawa na nito ngayong sabihin ang ganoong mga bagay sa harap ng tinaguriang pinakamalakas sa mundong ito. Hindi naman nabahala si Lizu, at sa halip ay tumawa pa nga, sinasabing habang pinuprotektahan siya ng kanyang sister Isabel, ay wala siyang kinatatakutan. Ngumiti naman si Leon sa mga sinabi niyang ito, at tinanong kung nakakasigurado ba siya sa mga sinasabi niya, dahil kaya niyang talunin ang lahat ng mga sundalo ni Isabel sa pamamagitan ng isang daliri lamang. Nang marinig naman ito ni Isabel, ay agad niya itong tinanong kung bakit hindi siya nakipaglaban noon sa loob ng Kapitolyo kung talagang taglay niya ang ganoong lakas. Nagdahilan naman si Leon at sinabi na kaya ganoon ay dahil isa siyang mandirigma ng kapayapaan at katarungan, at napagod na rin siya sa pakikipaglaban at sa pagpatay. At ngayon na napasok na niya ang base ng mga kalaban niya noon, at nagawa pang ma-inlove sa kanya ang Empress, ay maituturing na niya ito ngayon na kanyang panalo. Dahil naman dito, ay galit na hinamon siya ni Isabel na sabihin ulit ang kanyang mga sinabi, dahil hindi niya malinaw na narinig iyon, lalong-lalo na ang tungkol sa mga sinabi niya tungkol sa kanyang sarili. Matapos namang marinig ito, ay biglang nagbago ang tono ni Leon at sinabi na tama nga si Lizu, dahil talagang si Isabel ang pinakamalakas at pangalawa lamang siya sa kanya. At kahit gaano pa siya maging sobrang lakas, ay wala siyang magagawa kundi makinig sa bawat salitang kanyang sasabihin. Matapos namang marinig ito, ay pinuri siya ni Lizu sa pagiging balimbing niya at sa kanyang pagiging magaling din sa kanyang pambabola. Samantala, sa loob-loob naman ni Leon, ay naisip niya na kung ang lahat ng ito ay naganap sa kanyang nakaraang mundo, kung saan wala siyang true key, ay malamang ay wala na siya ngayong malay at nakabulagta na. Samantala, sa isang bahagi ng lungsod ay makikitang naglalakad ang isa sa mga kalaban. At habang ginagawa niya ito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maging kumpiyansa dahil ang kapangyarihan na naramdaman niya mula sa rebel army leader ay sa palagay niya ay kayang-kaya niyang harapin. Kasunod nito,
ay sinabi din niya na kailangan na niyang pagplanuhan ang kanyang magiging pagtakas kapag nagawa na niyang mapaslang ang Empress. Ang lalaking ito pala ay si Suki, isa sa mga pinakamalalakas na mandirigma ng nakaraang dinastiya. At ang kanyang talento ay nagsimulang magpakita simula noong bata pa lamang siya. Makikita din sa kanya ang aura ng isang demon sa tuwing gumagamit siya ng espada, kaya tinagurian siyang Sword Demon. Ngunit sa kabila ng nag-uumapo niyang talento, ay palagi pa rin siyang nagiging low profile dahil mayroon siyang napakalaking kahinaan. Samantala, isang lalaki ang napadaan sa kanyang tabi at napasigaw, sinasabing isang demon. Dahil naman dito, ay nagulat si Suki at nagsimulang pagpawisan, iniisip kung talaga nga bang natuklasan na ng mga ito ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Nang tingnan naman niya ang lalaking nagsalita, ay nakita niya na ito ay pangkaraniwang tao lamang. Ngunit sa kabila nito, ay nalaman pa rin nila ang kanyang totoong pagkatao, kaya sinabi niya sa kanyang sarili na ang Kapitolyo ay talagang masyadong nakakatakot na lugar. At dahil sa kanyang pagiging paranoid, ay napatanong siya kung ipinadala ba siya dito ni Suyan para mamatay. Dahil sa pag-iisip ng lahat ng ito, ay nagsimula na siyang magplano na tumakas mula rito. Dahil sa kanyang pagkakaalam, ay nakakasigurado siya na si Suyan ay mayroong masamang binabalak sa kanya dahil sa inggit nito sa kanyang taglay na talento. Ngunit habang iniisip pa niya ang lahat ng ito, ay napansin niya na ang lalaking narinig niya kanina ay nagmumura lamang dahil ang bagong bili niyang palakol ay nasira kaagad. Dahil naman dito, ay nakahinga ng maluwag si Suki at naisip na nagkamali lang siya ng pagkakaintindi at pinuri pa nga ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagiging maingat. Ito pala ang malaking kahinaan ng taong ito. Bagamat mukhang kumpiyansa ito sa panlabas nitong mga kilos, ngunit ang totoo ay napaka-paranoid ng tao na ito, na sa punto na maaari nang bumigay ang pag-iisip nito sa maliit na di inaasahang kaganapan. Samantala, napansin niya na lumabas sa isang gusali si Li Zhu, na ngayon ay kumakain pa rin at sinasabi na siya ay 80% pa lamang nabusog. Sa kabilang banda, ay naalala naman ni Suki si Li Zhu at naisip na napakaswerte niya dahil ito ay kasama noon ng Empress. Habang tumatawa naman siya dahil sa pagkakita niya kay Li Zhu, ay napansin naman siya nito at napatanong sa kanyang sarili kung saan nanggaling ang bastardong ito, dahil napansin niya na kanina pa ito nakatingin sa kanya. Kaya naisip niya na marahil ay balak pa nitong nakawin ang kanyang pagkain. At habang iniisip pa niya ito, ay nagsimula namang maghanda si Suki sa kanyang gagawing pag-atake. At sinabi sa kanyang sarili na tatapusin niya si Li Zhu bilang freebie, at pagkatapos ay sa kanya tatapusin ang Empress at ang asawa nito. Ngunit sa sandaling sisimula na niya ang kanyang plano, ay bigla siyang nagulat dahil sa sandaling iyon ay bigla siyang napaluhod at napatanong kung paanong nagkaroon ng ganito kalakas na aura ang babaeng ito. At dahil na rin sa nangyaring ito, ay nagsimula na naman siyang maparanoid at inisip na marahil ay ito ang secret weapon ng Empress na tinatago nila. Sa kabilang banda, nang makita niya na bigla itong lumuhod sa kanyang harapan, ay naisip ni Li Zhu na hindi ito nagtatangkang nakawin ang kanyang fried chicken, at sa halip ay gusto lamang manlima sa kanya. Ngunit sinabi pa rin niya sa kanyang sarili na kahit magmakaawa pa ito, ay hindi niya ibibigay ang pagkain niyang ito sa kanya. Sa sandali pa lang iyon, ang aura na naramdaman ni Suki ay nagmumula pala kay Leon. At habang patuloy niyang sinusuplayan ng kanyang aura si Li Zhu, ay tinanong siya ni Isabel kung bakit niya itinataas ang kanyang kamay papunta sa kanilang bakod. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi na huwag siyang maingay dahil mayroong magnanakaw sa labas ng kanilang bakuran at sinusubukan niya itong takutin. Dahil naman sa mga ginawang ito ni Leon, ay naisip ni Suki na hindi pa sapat ang kanyang pagiging maingat dahil ang mundong ito ay talagang nakakatakot. Dahil malinaw na kaya nananatili ang babaeng ito sa tabi ng Empress ay dahil sa napakalakas nitong kapangyarihan. Pagkatapos nito, ay nagsimula siyang umiyak at naisip na masyado pa talaga siyang stupido dahil tama ang kanyang hinala, na ang lahat ng ito ay pinlano laban sa kanya. Nang makita naman ni Li Zhu na nagsimula itong umiyak, ay napatanong siya kung talaga bang sobrang gusto nito ang kanyang fried chicken, o marahil ay matagal na itong hindi kumakain. Dahil dito,
ay nakonsensya siya at inihagis kay Suki ang kanyang kinakain, at sinabi na maswerte siya ngayon dahil good mood siya, kaya inutusan niya ito na kainin ang manok na iyon. Sa kabila naman ng mga sinasabi niyang ito, ay nanghihinayang pa rin si Lizu at iniisip na gusto pa niyang ubusin ang manok na iyon. Sa kabilang banda, ay naisip naman ni Suki na kaya pinapakain sa kanya ng babaeng ito ang manok na inihagis niya sa lupa ay para tuluyang durugan ang kanyang pride. Kaya naisip niya na kahit napakabata pa nito, ay talagang nagtataglay na ito ng napakasamang personalidad. Dahil hindi lamang nito makakayang pumatay ng tao sa pisikal, kundi maging ang mentalidad nito ay dinudurog pa niya. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na talagang nakakatakot ang mga tao dito. Ngunit mabuti na lamang at hindi pa siya pinatay nito. Matapos namang isipin ang lahat ng ito, ay naglakas ng loob si Suki na tanungin kung ano ang pangalan ni Lizu. At dito nga ay agad din namang sinabi nito ang kanyang pangalan, ngunit sinabihan rin niya siya na huwag nang muling magpapakita sa kanyang harapan. Kasunod nito, ay umalis na siya at naiwang nagpapasalamat si Suki. Habang pinapanood naman ni Leon ang mga nangyaring ito, ay naisip niya na gaya ng kanyang iniisip, ay napaka-weirdo ng lalaking ito. Ngunit napangiti pa rin siya at naisip na itong taong ito ay marahil ipinadala ni Suyan. At dahil nalaman na niya ang kanyang presensya, ay magiging madali na rin para sa kanya ang pagpaplano kung ano ang pwede pa niyang paggamitan sa kanya. Sa sandaling ito, sa main hall ng palasyo, ay makikitang nag-uusap ang mga ministro. Dito ay tinatanong ng isa si Elder Shu kung totoo ba ang mga nabalitaan niya. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Elder Shu na bilang mga ministro, ang kanilang tungkulin ay sumunod sa bawat utos ng kanilang empress, kaya wala na silang dapat gawin kundi ang sumunod. Sa kabilang banda, abala naman si King Senan sa pag-inom ng alak. Habang ginagawa niya ito, ay pinagmamasdan siya ni Suki at sinasabi sa kanyang sarili na kailangan niyang mag-relax dahil kayang-kaya naman niyang talunin ang leader ng mga rebelde. Sa kanyang palagay, ang tunay na panganib ay ang batang babaeng nakaharap niya kanina, kaya kung wala ito dito, ay madali lang niyang magagawa ang kanyang misyon. Pagkalipas naman ng ilang sandali, ay inanunsyo na ang pagdating ng Empress. Dahil dito, agad na nagbigay galang ang mga ministro at binati siya. Kasunod nito, ay sinabi naman ni Leon sa kanyang asawa na dahil sinipon siya kahapon, ay dapat hindi muna siya uminom ng kahit anong malamig. Agad namang ngumiti si Isabel at sinabi na susundin niya ang kanyang payo. Habang nag-uusap naman ang dalawa, ay biglang nagsalita si Elder Shu at sinabi na kung pwede ba niyang itanong kung sino ang lalaking katabi niya at kung ito ba ay miyembro ng kanyang pamilya. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay agad siyang pinuri ni Leon sa kanyang pagiging loyal at sinabi na maganda ang kanyang ginawa. Natuwa naman si Elder Shu at sinabi na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Sa puntong ito, ay sinakiyan na rin ni Isabel ang kanilang ginagawa at sinabi sa kanya na dapat ay alam na nila ang sagot sa tanong na iyon. Dahil naman sa sagot niyang ito, ay nagulat ang mga ministro at sinabi sa kanilang sarili na totoo pala ang kanilang nabalitaan. Ngunit sinabi pa ng isa na hindi pa sila kasal at ang lalaking iyon ay malinaw na ang dating leader ng mga rebelde. Sa kabila naman ng katahimikan sa buong lugar, dahil walang naglalakas ng loob na magsalita laban sa Empress, ay galit na hinampas ni King Senan ang lamesa at sumigaw, sinasabing napakalaking kalokohan nito dahil hindi sinusunod ng Empress ang kanilang tradisyon. Matapos namang masaksihan ang hayagang pagtutol nito sa Empress, ay pinuri siya ng ibang mga ministro at sinabi na napakatapang ni King Senan. Kaya dahil dito, ay lalo pang lumakas ang loob nito at sinabi na hindi siya makapaniwala na ang isang rebeldeng katulad nito ay nagpakita sa gitna ng kanilang Imperial Hall, at tinanong pa nga ang Empress kung dapat ba nilang unawain ang sitwasyong ito. Napangiti naman si Suki sa mga ikan-ikilos na ito ni Senan at sinabi pa nga na nagtagumpay siya sa kanyang plano, dahil ang gamot na inilagay niya sa inumin ni Senan ay gumagana na. At dahil dito, ay magagawa na niyang mapaslang ang Empress habang nadidistract ang lahat sa ginagawang ito ni Senan. At pagkasabi nga niya nito, ay agad siyang tumalon upang atakihin si Isabel. Dahil dito,
ay napasigaw ang mga ministro at sinabing mayroong assassin at kailangan nilang protektahan ang Empress. Ngunit bago pa niya tuluyang matamaan si Isabel, ay hamarang si Leon. Ngunit hindi nabahala si Suki, at sa halip ay tumawa pa nga, sinasabing maaalala ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang ang taong pumaslang sa Empress at sa dating leader ng mga rebelde. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, ay walang kahirap-hirap na sinuntok siya sa mukha ni Leon, sa kaminura ito at tinanong kung ano ang kanyang mga sinasabi. Kasunod nito, ay tuluyan itong bumagsak sa sahig. Habang bumabangon, ay napatanong siya sa kanyang sarili kung paano iyon nangyari, dahil malinaw na nakikita niya na ito ay nagtataglay lamang ng napakakaunting true key. Kaya dahil dito, ay napatanong siya kung talaga nga bang natalo siya ni Leon sa ganoong level lamang ng lakas. Habang ngumingiti naman si Leon sa kanyang kabubuhan, ay galit nitong sinabi na tila masyado niya siyang minaliit. Ngunit sinabi rin niya na bagamat nagagawa nga niyang protektahan ang Empress, ay tinanong naman niya siya kung magagawa din ba niyang protektahan ang lahat ng mga ministro. Dahil naman sa narinig nilang ito, ay labis na natakot ang mga ministro at pinagpawisan ng husto, sinasabi sa kanilang mga sarili na huwag niya silang gawing hostage. At sa huli, ay wala nang nagawa ang mga ito kundi ang umasa na tutulungan sila ni Leon. Sa puntong ito, ay sandaling natigilan si Leon, ngunit pagkatapos ay bigla itong ngumiti at sinabi sa mga ministro na kung mamamatay sila ngayon, ang kanilang mga pangalan ay i-record sa mga history books upang alalahanin ng bawat henerasyon, at personal niyang sisiguraduhin na mangyayari ito. Sa pagkarinig naman ng sinabi ni Leon, ay nanlumo ang mga ministro at sinabi na malinaw na ginagamit ni Leon ang taong iyon upang mapaslang sila. Ngunit kasunod nito, ay nabuhayan ng loob ang mga ministro dahil sinabi niya na ang kanilang National Treasury ay medyo kinukulang ngayon, kaya kung mayroong magdodonate sa kanila ng kanilang yaman, ay sisiguraduhin niyang ililigtas niya ito. Dahil naman sa pagkarinig nito, ay nagsimula ng magunahan ang mga ministro sa pagbibigay ng kanilang mga yaman, habang ang ilan pa nga ay sinabi na ibibigay niya ang lahat ng kanilang pag-aari, iligtas lamang niya siya. Habang nagtatalo naman ang mga ito, ay nagulat si Suki at tinanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayaring ito. Dahil malinaw na walang pakialam si Leon sa buhay ng mga ministro, kaya habang napapamura, ay sinabi niya na kailangan na niyang tumakas bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bago pa niya magawa iyon, ay naramdaman niya ang isang familiar na killing intent. At nang tingnan niya ang lugar kung saan sana siya dadaan para tumakas, ay nakita niya doon si Lizu, na ngayon ay nanlilisik ang mga mata. Kaya dahil dito, ay sinabi niya na ito ang babaeng nakaharap niya kanina, at nagtataka siya kung bakit ito nakaharang sa lugar kung saan siya tatakas. Habang iniisip naman niya ito, ay hindi naman siya napapansin ni Lizu, dahil sa sandaling iyon ay nakatuon ang kanyang pansin sa manok sa kanyang harapan, at iniisip kung bakit hindi pa sila inuutusan ni Isabel na simulan ang pagkain. Dahil sinasabi niya sa kanyang sarili na bilang isang dalagang mayroong manners, ay hindi niya dapat ipahiya ang kanyang sister Isabel kahit na gutom na siya. Lalo namang pinagpawisan si Suki matapos makita ang ekspresyon ni Lizu, at naisip pa nga na isa talaga siyang napakalaking idiot dahil hindi niya napansin na nandoon pala kanina pa ang babaeng iyon. At kaya marahil sobrang kalmado ni Leon ay dahil sa pag-iisip na ang halimaw na babaeng ito ay nakaharang na sa kanyang tatakasan. Pagkatapos nito, ay tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa at napaluhod, sinasabi na katapusan na niya. Dahil kapag nahuli siya ng mga ito, ay malamang nagagamitan siya nila ng hindi makataong mga torture upang malaman ang lahat ng kanyang nalalaman. At dahil naman sa pag-iisip ng lahat ng ito, ay sinabi niya na mas gugustuhin pa niya na mamatay na lamang kaysa danasin ang lahat ng iyon. At pagkatapos nga nito, ay tuluyan na nga itong samuka ng dugo na ikinagulat ng lahat. At pagkatapos, ay tuluyan nang nawalan ng buhay. Dahil naman sa nangyaring ito, ay nagtatakang tinanong ng mga ministro kung bakit bigla na lamang itong namatay at kung nilason ba nito ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon naman, ay muling nagsalita si Elder Shu at sinabi na nagkakamali sila, dahil ang ganoong klaseng lason ay hindi epekto sa kanya base sa taglay niyang true key.
Kaya sinabi niya na malinaw niyang nakita kung paanong ang asawa ng kanilang empress ang pumatay dito gamit lamang ang kanyang mga mata. Nagulat naman ang mga kasama niya at napatanong kung seryoso ba siya. Dahil kung kaya nitong pumatay ng isang tao gamit lamang ang mga mata, ay talagang napakalakas nito. At dahil naman sa mga nalaman nilang ito, ay labis na natakot ang mga ministro at biglang nagbigay galang muli sa kanilang empress. Sinasabing hinihiling nila na mabuhay ito ng 1,000 taon pa at ang kanyang asawa ng 10,000 taon pa. Napangiti naman si Isabel sa ikinikilos nilang ito at sinabi na mukhang nalamangan pa niya siya, dahil hiniling lamang ng mga ito na mabuhay siya ng 1,000 taon, habang si Leon naman ay hiniling nila na mabuhay ng 10,000. Awkward namang ngumiti si Leon at napatanong kung bakit bigla na lamang nagkaganito ang sitwasyon. At pagkatapos din ng salo-salong ito, ay kumalat ang mga balita na ang lider ng mga rebelde na si Leon ay kayang pumatay gamit lamang ang kanyang mga mata. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.